mga bro, ang mga huli oh. Ang mga kanduli, tsaka mga bighid. Tapos may tilapia. Ayun, may laking bighid mga bro. Kakataas lang natin nung isang araw. Tapos bigla naman may paparating na bagyo no. Kaya yun, kailangan ulit natin siya na ilubog. Ayan. Bali ito yung salakwang ng ating Skylab. So nakalapat na yan sa putik. Kung kita natin yung kuko. Ayan, nasun natin. Ayan, lalaki ng alon no. Yo, what's up? Good morning sa inyo lahat mga bro. Mapagpalang araw sa ating lahat. Napakaganda ng pagsikat ng araw. Ayan. At kung mapapansin nyo mga bro, ay kalmang-kalma pa rin ang lawa. Ayan. Pero sa kabila niyan ay may nagbabadya sa atin na isang napakalakas na bagyo. Ito nga yung bagyong Pipito. At ngayong taon, ito yung pinakamalapit dito sa ating lugar. Kasi hindi man dumaan sa atin ang pinakasentro ng bagyo mga bro, hagip pa rin tayo nung pinakang bagyo talaga dahil sobrang lakas ng bagyo. Ang alam ko magiging super typhoon bukas no. At bukas ng tanghali, umaga hanggang tanghali hapon, yun yung oras na talagang pinakamalapit dito sa atin sa Laguna Lake sa Calabarzon. Ito na yata yung sinasabi nila na calm before the storm. Sabi nila yung kalma daw bago dumating yung malakas na bagyo. Kasi ganun daw yun. Pagka daw malakas ang bagyo, kumakalma talaga ang lawa. At kung mapapansin nyo, ayun nga, kalmang-kalma lawa mga bro. At ito na nga mga bro, ang huling paghahanda natin bago dumating ang bagyong Pipito. Pangatlong araw na to na paghahanda. At ang huling paghahanda nga natin mga bro ay dito sa fish pan. Ayan, narito tayo sa fish pan. At ang ginagawa natin mga bro ay nailalapat natin yung lambat na ibababa natin para kahit papano meron siyang laban sa malakas na hangin at alon at hindi siya sumala ng hangin at alon. Bali ganito yung ginagawa natin. So ito yung area natin mga bro. Kung mapapansin nyo, sobrang taas ng kanyang lambat at saka yung kanyang breaker. So ang gagawin natin mga bro ay ibababa natin siya ng ganyang kababa. Ayan. Itatali pa rin natin mga bro sa mga kawayan, pero yun nga, mas mababa siya para kumbaga yung hangin at alon less yung yung tama sa kanya no. Yung breaker talagang ilalapat na natin yan. Kung mapapansin nyo yung ating area mga bro, meron niyang mga meron niyang mga palantaw floater paikot hanggang dun. Tapos ayan. So kaya kahit lumapat siya mga bro ay nakalutang pa rin yung ating lambat. Mahalaga yun para yung ating mga isda ay hindi makalabas. Mapapansin nyo madaming mga patay na isda dito. Ayan. Ngayon kasama natin si Parikoy Jeric, andun sila sa kabilang bangka, saka si Kagawad. At pagkatapos natin mga bro dito sa ating area na ibaba ito, ibababa naman natin yung ating Skylab. Ayan, kakaumang pa lang natin, kaka-repair pa lang natin, hindi pa natin naaalsa. Ayan, padating na naman ang bagyo. Kaya ayan, lubog na naman siya. Ibababa natin. Tapos eto naman yung ating similyahan mga bro. Kahapon ay naayos na natin yan, nailubog na natin yan, meron na rin yung bural. At yan, bahala na yan kung sana'y lumaban siya sa bagyo. Pero lahat ng paghahanda ginawa na natin. Wala, pinutol ko yung mga dulong kawayan na sobrang hahaba mga bro, katulad noon. Yun nga lang kahapon hindi ako natapos. Ayan, dito sa kabila may mahahaba pa. So malaking bagay rin kasi na maputol siya. Para kumbaga, di ba mga bro, pagka sobrang haba parang kumikiling-kiling yan na ganyan. Yun baka mabunot o kaya mabali yung ating kawayan. Kaya mas maganda medyo maikli siya. Kahit pa paano, malaking bagay pa rin yan sa paghahanda natin. Kaya mamaya magpuputol tayo mga bro na. Mga bro, itatali natin yung brace. Tatanggal malaking bagay ito, pampatibay. A few moments later. Ay mga bro, nailapat na natin yung ating ating area. Mapapansin nyo, ayun mga bro, palantaw. Gandun. Tapos ayan, punta dun sa pahalang. Ayan. So ngayon mga bro, ay susubukan naman natin na alsahin yung ating Skylab.
Tingnan natin kung nakahuli. Kasi inaayos ko yan nung nakaraan. Ay hindi pa natin naaalsa. Kaso sira-sira na rin yan mga bro eh. Yan ay ano lang ay. Kumbaga ayos na ano, mabilisan. So yan, kasama natin si Kagawad tsaka si Parikoy Jeric. Parikoy! Anong balita? Wala ba tayo siya shoutout dyan? Ayan mga bro, si Kagawad. Kagawad, good morning. So yun, time check natin mga bro, alas 8 na ng umaga. At natapos na tayo sa may fish pan. Ayan. Kung mapapansin nyo yung ating area, binaba na natin bilang paghahanda nga sa parating na bagyo. So si Kagawad nandun pa, aantay na lang natin. At ngayon narito tayo sa ating Skylab mga bro. So ito yung ating Skylab. So kaka-repair pa lang pa naman natin ito mga bro. Kakataas lang natin nung isang araw. Tapos bigla naman may paparating na bagyo no. Kaya yun, kailangan ulit natin siya na ilubog. Ilulubog natin para pagkataas ng bagyo, meron ulit tayong palakayan na Skylab no. Habang inaantay natin sila mga bro, tatalo na ako. At ito tatanggalin ko na yung mga tali para maitali ko na rin sa ilalim na. Ilulubog natin yan para kumbagay hindi siya madala ng hangin at alon. 1 hour later. Yan mga bro, narito na tayo. At tumalon ako dahil nailubog na natin dun sa may Media Luna no. Si Parikoy, sino ba yung ating shoutout? Yung kaibigan natin dyan sa Shoutout sa Barangay Tikulyo. Sa Barangay Tikulyo. Jan or Janril. Santa Ayun. Monica. Shoutout. Kay Arjel. Sa kay Arjel. Mga kaibigan natin yan mga bro, dyan sa Barangay Tikulyo. So mga bro, eto na. Aalsahin na natin yung ating Skylab. At yan yung sinasabi kong ang hapit, hindi natin maaalsa yan. Tsaka yun dun no, baka humakapit yun. Yes. Mga bro, niloloko nitong dalawa itong aking umang na Skylab eh. Kasi ako nag-umang nito mga bro, ako nag-repair. Pinagloloko eh. Baka daw mga bigid na papasok ay mga kiling. Kasi mga bro, nakakiling din eh. Pili nga Skylab mo pa rin po Wala na tayong kawayan na magamit eh. Kaya ganyan yan eh. Huhuli pa rin yan. Kahit ganyan. Klase ako huli ito, puro balik. Sige, salsa. Ito ang kaya. Ayan, sige. Susunod pa yan. Ayun, okay na. Ayan mga bro, narito na. Ayun, kumalabo. Meron yan. May bigid nga yung huli nung inayos ko, nung inangat ko. May kulang malabo sa mga bro. So mga bro, pagkatapos nating alsign ito, ay iaano na natin siya. Tawag dito, ilulubog ko. Kasi sayang mga bro, di ba? Pagkatapos ng bagyo, malay mo makasurvive sa lakwang. Di meron tayong panghanap buhay. Yan ang oras natin. Yun, mag-alas 9 na. At sa tingin ko, mamayang hapon, simula na ang habagat niyan. Dire-diretso na yun mga bro, wala nang tigil. Kasi karpula natin yan. Ano yun? Ay mga bro, may malaki tilapia dun. Ayan na. Nasaan? Ayan. Ito, sasakay ko na ito. Anong sasakay mo? May nakatali iyan. Ha? Ay, may nakatali Hanggang dyan. dito lang ito. Hindi ba? Diretso yun. Ay, hindi yan may sasampa saan. Dito kuya. Ayan. Ay mga bro, eto na. At aangatin na ni Parikoy Jeric. Ito, puro tigit. Oho. Ayun, ano yun? Delikado pala rito. Pagka puro tigiti, ilulubog na natin. Hindi, may bigid yung kakalati yun, nakaraan eh, nung nilinis ko. Tila yata hindi na makakahuli, pangit na kasi ang patuto nito mga bro nakaraan eh. Ano? Meron ba? Oh, karay mga bro, baraing tigiti. Mga bigyan. Ay mga bro, ang mga huli oh. Ang mga kanduli, tsaka mga big head. Tapos may tilapia. Ayan, ang huli ng ating Skylab. Ayan si Kagawad, tatanggal ng tibo. Kasi masarap ulam ngayon, malaking kanduli mga bro. Ayun, balalaki oh. Ayun, may malaking bigid mga bro. Ayan, ang huli. Ayun, may malaking bigid eh.
Bro, eto. Napakalaki mga bro. Ayan, bro, napakalaking kanduli. Ayan. Napakalaking kanduli. Yan mga bro, tapos na natin na ilubog yung ating Skylab. Pakita ko sa inyo. Ayan. So bali ito yung salakwang ng ating Skylab. Yung pinakang frame. Tapos ayan mga bro, yung mga ano niya, pamitin. Ayan. So nakalapat na yan sa putik. Tapos yung media luna niya, nakalubog na rin yan. Patuto, nakalubog na rin. Yung ating fish pan, halos nakaayat na sa lawa. At yun, nakapaganda na tayo sa paparating na bagyo. Si Kagawad at si Pare Koy Jeric mga bro ay gumilid na. Dahil bibili si Kagawad ng tali ng aso. Dahil kailangan nating itali yung dalawa nating aso dyan, si Ami at si Sian. Dadali natin sila sa gilid dahil talaga malakas yung bagyo. Delikado sila sa kubo. Baka yung kubo natin ay madala. Pero wag naman sana. Yun, tara, samahan nyo ako sa kubo mga bro. Doon muna tayo sa kabila. Let's go! Yan mga bro, narito na tayo sa kubo. At kung mapapansin nyo sa ating kubo ngayon ay medyo malinis na. Ayan. So tinanggal ko na kasi mga bro yung dingding dito. At saka plano ko tanggalin din yung isang dingding na yun. At saka yun, para itong ating kubo at talagang open lang. Tagusan yung hangin. Bubong na lang inaalala ko. Pero meron naman yung sarga mga bro. So siguro naman na lalaban na yung ating bubong no. So yan, kasama natin dito yung ating mga alagang aso. Ayan no, si Ami at saka si Han. At ngayon ay dadali na natin sila sa gilid. So si Han, lalagyan ko ng tali dito mga bro. Kasi itatali natin. Dahil nung nakaraan na inuwi natin itong ating mga alagang aso mga bro. Si Han ang takbo ng takbo at baka mawala. Kaya itatali na lang natin no. So yan, ating mga alaga. Wala, hindi sila pwede dito ngayon sa kubo dahil talagang malakas yung bagyong paparating. At yun, ang ibang mga gamit dito mga bro ay naigilid ko na kahapon. Katulad ng iba nating mga lambat na ginagamit, babaran. Ang dadaling ko na lang ngayon, ang uhuyagin ko yung ating solar. Huyagin natin yan. Tapos, ay may solar pa sa labas. Tapos yung malaki solar doon, natanggalin na rin natin. Kasi hindi naman natin alam yung mangyayari. Baka madala itong ating kubo. Madamay pa, di ba? At least mapakinabangan pa natin yung mga solar. At kung mapapansin nyo ang sitwasyon ng lawa mga bro, ayan, kalmang kalma. So yan talaga ang tinatawag nila na calm before the storm. So, yan ang mga fish cage natin mga bro. Pinutulan natin yung ibang mga mahahabang kawayan. Ayun, hanggang doon. Nakalubog na yan lahat. So sana lumaban no? Tingnan natin. Mag-pray lang tayo at magdasal. Nga pala mga bro, yung ating landing dito, kung maalala nyo dati meron tayo dyan pahingahan at yung playground ng ating mga aso. So malaki yan hanggang doon. So yan, tinanggal na natin yung sahig mga bro kasi aabutin niya ng alon. At yung pa'y magiging dahilan para para maging makawag yung ating kubo at baka yung pa'y maging dahilan ng pagkasira ng ating kubo. Kaya tinanggal na natin. Bali ang mga sahig niyan mga bro ay nailagay ko muna siya dito sa may tagiliran. Ayan dyan. Andyan yung kanyang mga sahig. At tatalian na lang natin. Tapos pagkatas ng bagyo, kung makakasurvive yung ating kubo, tsaka na lang natin ibabalik mga bro. So ganun, ayun, kukunin muna natin yung ating mga solar. A few moments later. Mga bro, narito na tayo sa bahay. At yan, si Kagawad ay nagsasarga na ng kanyang bubong. Tapos mamaya, lalagyan din niya dun banda. Yan. Malaking tali yan mga bro. Tapos yung bahay natin, meron na rin nakabang doon. Hihilahin na lang natin yan. Tapos pagkatapos siguro natin magsarga mga bro, puputulin natin yung Indian tree. Kasi pag sobrang lakas ng bagyo, humahataw yan sa bubong mga bro eh. Ayan, puputulin natin yan mamaya, yung Indian tree. Ay, si Kagawad. Okay na ba yan? Piti na lang. One day later. Yan mga bro, araw ng linggo. At ito na yung kasagsagan ng bagyo na si Pipito. Super Typhoon Pipito. Pakita ko ngayon yung sitwasyon natin dito sa ating lugar, no? So medyo nilakasan tayo ng loob mga bro. Dahil kahit malapit na sa atin ang bagyo, andyan na siya sa taas ng Pulilio at mamayang alauna ay maglalandfall siya dyan sa sa Baler, Aurora. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Kagabi sa siya, sa Katanduanes siya mga bro naglandfall. Pero malakas pa rin mga bro. Ayan. Ayan, kasama natin si Kagawad dito sa si Itan. Basta, bagyo tayo. So yun nga, mamaya papakita ko naman sa inyo yung ating aso. Naiuwi natin kahapon. Sanay sa tali mga bro. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon natin dito ngayon sa Lawa ng Laguna Lake.
At medyo tanaw din natin dito yung ating kubo. So tingnan natin kung kaya nating i-zoom. Kaya na cellphone natin. Na. Try natin na i-zoom. Kung kita natin yung kubo. Ayan, na-zoom natin. Ayan, lalaki ng alon, no? Hindi masyadong kita mga bro. Bro, kung mapapansin nyo yung galaw ng puno, talaga medyo malakas din. Ayan, no? Sa kawayan. Ayan, doon. At yan ang sitwasyon natin. Umuulan na mga bro. Ayan si Kagawad. Si Ethan. Ethan, ano? Kumusta ang bagyo? Okay lang na. Ano signal tayo? Tuwa ka. 3 tayo ngayon. Oo, signal number 3. Sana huwag niyo naman ako. Oo, wala na yan. So yan mga bro, makalampas lang to sa Kalupaan. Paglampas dyan sa may Central Luzon, yun siguro hihina-hina na to. So basta ang hangin mga bro ay tumimog na, yun, palampas na yung bagyo. At sana ay ganito na lang, wag na lumakas pa, no? Pasalamat din talaga tayo at hindi sa atin sumentro yung bagyo. Pero nakakalungkot naman sa mga lugar na talagang nasalanta, katulad ng Biracat Anduanes at saka ng papadating ngayong alauna sa Baler, Aurora. Ayan, FAC, ganyan. So mag-ingat tayo lahat. Ayun, tumatawal yung ating aso mga bro. Ipakita ko muna sa inyo yung ating aso. Tara. Ami, hello. Kamusta? Ayan. Kasi ito naman si Han. Sanay sila sa tali mga bro eh. Oh. Si Han. Kumain na kayo? Ang taba na ni Ami. Nakakatawan. Hindi binabaan pa sir yung kanyang ano? Ano? Hindi binabaan eh. Anong hindi binaba? Anong hindi binaba? Yung kanyang agambat. Oh. Hindi nakita ang kutsilyo natin. Hanapin ko na eh. Gusto na rin. Kaya mga bro, malakas din talaga. Ayan. At mag-ingat tayo lahat. At sana ay malampasan natin. Malalampasan natin to mga bro. Yung bagyong Pipito. Yan, Kagawad. Sumabay naman. So yun, ingat tayo lahat mga bro. At yan ay galing sa iyong Kagawad. At kay Talim PH mga bro. So yan, babalitaan ko na lang kayo bukas mga bro. Magbablog tayo after nitong bagyo. Kung tingnan natin kung anong mga naapektuhan dun sa laot. Tingin ko naman makasurvive yung ating kubo mga bro. Medyo tanaw pa naman natin dito. Kahit malalaki yung alon, natatanaw pa natin yung ating kubo. Makakasurvive yan. At yun, i-update ko na lang kayo sa pag-aayos ng ating kubo. At saka sa iba pa na mga naapektuhan doon. Try din natin mga isda pagkatapos itong bagyo. Tingnan natin kung may mahuhuli tayo na bangus o kaya big head. So try natin. So yun, hanggang dito na lang muna mga bro ang vlog na to. Mag-ingat tayong lahat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod nating vlog. God, sumabay naman!